Welcome to Kabali TV. Halina't matuto tayo kay Ginoong Katuto. Magandang araw sa inyo lahat. Sa araw nito ating pag-aaralan ang tungkol sa saknong 26 hanggang 68 na may pamagat na alaala ni Laura. Sa mga saknong 26 hanggang 68, makikita ang mas malalim na paglalantad ng kalagayan ni Florante habang siya ay nakatali sa isang puno sa gitna ng mapanglaw at mabangis na gubat. Sugatan ng kanyang katawan at tila walang pag-asang mabuhay pa dahil sa mga mababangis na hayop na nakapaligid sa kanya. Sa kabila nito, ang higit na nagpapahirap sa kanya ay hindi ang pisikal na sakit kundi ang dalamhati ng kanyang puso. Ibinibuhos ni Florante ang kanyang hinagpis sa kalikasan. Kinakausap niya ang mga puno, ibon at hayop na tila ba silang saksi sa kanyang pagdurusa. Wala siyang ibang malapitan, kaya ang gubat na nagiging tagapakinig ng kanyang mga panaghoy. Ipinahayag niya ang kawalan ng katarungan ng kanyang bayan at ang mapait na sinapit ng kanyang pamilya. Naalala niya ang kanyang ama na si Doque Presio, ang mabuti at marangal na pinuno ng Albania. Naisip niya kung papaanong dahil sa kasamaan at inggit na Adolfo ay nagkaroon ng pagtataksil sa kanilang kaharian. Si Adolfo, ang dating karibal ni Florante, ay nagtagumpay sa kanyang masamang balak. Inagaw nito ang kapangyarihan at ipinabilanggo ang kanyang ama. Dahil sa panlilinlang at kasamaan, nagkawatak-watak ang kanilang kaharian at maraming inosente ang nagdusa. Pinakamabigat sa lahat para kay Florante ang pag-aalala niya kay Laura, ang kanyang minamahal. Inisip niya kung ano nga ba ang kalagayan nito at kung ito ba ay ligtas pa o napasakamay na ng kaaway. Ang takot na baka si Laura ay napilitang umibig o mapangasawa ang iba ay lalo pang nagpasidhi sa kanyang kalungkutan. Higit pang nagpabigat sa kanyang puso ay ang alaala ni Laura. Inaalala niya ang kanyang mga pangako sa isa't isa at ang tamis ng kanilang pagmamahalan. Ngunit ngayon, ang pag-ibig na iyon ay nababalot ng takot at pangamba. Iniisip niya kung si Laura ba ay nanatiling tapat o napilitan ng sumunod sa kagustuhan ng iba dahil sa kanyang pagkawala. Ang kawalan ng katiyakan sa kalagayan ng minamahal ang isa sa mga pinakamabait niyang dinaranas. Makikita sa bahagi ito ang tema ng pagtataksil, kawalan ng katarungan, pag-ibig at matinding dalamhati. Ang mga saknong na ito ay nagpapakita sa lalim ng damdamin ni Florante at nagsisilbing paghahanda sa mga sumusunod na pangyayari sa kwento.